Anthony Davis, Dillon Brooks at Anthony Edwards, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Anthony Davis ayaw na maglaro bilang sentro para sa Los Angeles Lakers next season. Paliwanag nga nito ay mas gusto niya daw na magbigay ng suporta sa kanilang sentro. Kaya possible na itong si Christian Wood ang ilagay ng Lakers bilang sentro. Pero listed talaga ito bilang power forward para sa kanyang height na 6'10". Na dito nga ay possible na tumaas pa lalo ang mga numero na nagagawa ni Davis. Lalo at mas makakapag-focus na ito sa kanilang opensa at nakasuporta na lang ito sa kanilang depensa. Na kung saan last season ay may average ito na 25 points, 12 rebounds at 2 blocks per game para sa center position sa Lakers. Kailangan nga ni Davis na manatiling healthy buong season. Dahil kahit anong husay mo pa sa paglalaro ng basketball ay wala rin itong silbi kung nakaupo ka naman sa bench dahil sa injury. Lalo at sa 3 seasons na nakaraan ay nakapaglaro lang si Davis ng 132 games. Pero kayo mga idol, gusto nyo bang makita si Anthony Davis na maglaro bilang sentro next season? Sa ibang balita naman mga idol, Dillon Brooks tinawag naman ang kanyang sarili bilang best perimeter defender sa buong mundo. Kilala naman natin itong si Dillon Brooks na isang mayabang na player. At kung ano-ano nga ang mga sinasabi nitong trash talk sa mga kalaban. Pero matapos nilang talunin ang Slovenia sa quarterfinals para mag-advance sa semifinals ng FIBA World Cup, ay dito na nga sinabi ni Dillon Brooks na siya ang best perimeter defender sa nasabing tournament sa buong mundo at NBA. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Dillon Brooks para sa kanyang sarili. Lalo at talagang nalimitahan nito si Luka Doncic sa kanilang paghaharap, na kung saan ay nakagawa lang si Luka ng 26 points na may 8 out of 20 shooting. Na agad nga rin na pinuri ni Luka itong si Dillon Brooks lalo at naglaro nga daw ito ng maganda. At masyado nga daw physical itong si Brooks. Kaya naman kahit marami daw ang may ayaw dito ay nirerespeto pa rin daw ito ni Luka Doncic. Kaya sana lang mga idol ay wag lumaki na naman ang ulo ni Dillon Brooks. At baka magaya na naman ito sa ginawa niya kay LeBron na kung saan ay natalo sila ng Lakers sa first round ng playoffs dahil sa mga kay-abangan ni Brooks. The next season nga ay sa Houston Rockets na ito maglalaro. Matapos itong mag-sign ng 4 years $86 million. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Dillon Brooks? At para naman sa huling pag-uusapan mga idol, ibinunyag naman ni Steve Kerr ang pinakamalaking challenge ni Anthony Edwards laban sa Germany. Ayon kasi dito kay Steve Kerr ang Germany daw ang best team sa tournament na ito overall. Sila daw ay connected at nako-coach ng mahusay. At malakas nga daw ang kanilang kupunan na isang physical team. Kaya kailangan daw nilang paghusayan sa paglalaro para talunin sila. Kaya naman ang challenge daw dito kay Anthony Edwards ay ang malaman nga daw nito kung kailan aatake at hindi. Kailangan nga daw ang parehas na strategy na ito. Lalo at last time na nakalaban ng Team USA ang Germany ay talagang pinangunahan ni Anthony Edwards ang kanilang kupunan. Kaya kapag binitawan na daw nila ang bola mapa si Anthony Edwards man daw ito o kanyang mga kasama, ay kailangan nga daw nilang maging lethal at kailangan nga din daw nilang maging balance. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Coach Steve Kerr. Lalo at kung sino man ang mananalo ay ang mag-a-advance sa finals. At makakaharap naman ang mananalo sa pagitan ng Serbia at Canada. Sa palagay nyo mga idol, malampasan kaya ni Anthony Edwards ang kanyang 34 points sa naging score nito sa unang laban nila sa Germany sa isang friendly game? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.